po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pinagre-resign po ng mga ah, tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos, ang ating pong mahal na Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin ito pong mga atake nila kay Sara Duterte, sa mga achievement ni Sara Duterte ay inaatake po nila at ginagawan po ng mga fake news. Actually, panay fake news lang naman po ang atake talaga nila kay Sara Duterte. Pati po yung confidential fund, wala naman po silang atake. Speaking of confidential fund, lumabas na po yung COA year-end report at napakalinaw po, no? Pinature pa po to. Pilit pong pinipiga ng Philippine Star. Kunwari, may anomalya, pero binasa ko po yung article ng Philippine Star sa kasawiang palad, no? Yung pong hinihintay nila, matagal na nila hinihintay. Buhat po na nagsimula sila sa COA. Yan, yung sinabi po nila yan na sana yung COA imbestigahan. Naglabas na po na year-end report sa kasawiang palad ng mga detractors ni BP Sara. Wala pong nakitang anomalya ang COA. Ulitin ko po, walang nakitang anomalya ang COA sa confidential fund ng Office of the Vice President. Pag-uusapan din po natin, ito po, ah, nakakatawa po tong mga, again, no, mga BBM and Tambaloslos supporters. Naglabas po sila at galit na galit. Mas mataas pa raw po yung biyahe ni mas marami pa raw yung biyahe ni Pangulong Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos noong first 18 months. Ano po ang epekto nito? Meron po ba tong katuturan? Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Ito po, pinagre-resign po nila si BP Sara. Ito po ang pinaka-nakakatawa po talaga. Bakit po nyo pagre-resignin yung Vice President? Para saan po? Ano po ang dahilan? Sige nga po. Ang Vice President po, hindi po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. No? Kung palpak po ang pagpapatakbo ng administrasyon sa Pilipinas, aba hindi po Vice President ang dapat na magre-resign. Ang dapat pong magre-resign kung palpak po. Kung palpak po yung Vice President, yung administrasyon, bakit Vice President? Hindi ba? Hindi ba dapat magre-resign yung President? Ngayon lang po ako nakarinig na mag-resign yung Vice President. So hinanap natin, ano ba katwiran ng mga to? No? Ito po, ang dami po nakapormang ganito ngayon, resignation, Sara C. Duterte. Yan po ang kanilang panawagan. Ito po ang sabi ng isa, my wish for 2024. Same po ibig sabihin, pinakakalat po nila to. Pinakakalat nila to na gusto nila mag-resign. Hindi na po dati DepEd Secretary lang. Hindi na po bilang DepEd Secretary kundi bilang Vice President. Okay lang yung pinagre-resign mo bilang Secretary ng DepEd May katwiran Pero yan, binoto yan ng 32 million, mas mataas pa po ang boto kaysa dun sa presidente mo, no? Ikaw na nagpapa-resign, mas malaki pa po yung boto niyan sa presidente mo. Bakit mo pagre-resignin? Ito po ang kanilang katwiran. Bakit dapat mag-resign yung Vice President ng Pilipinas? Vice President po, traditionally, wala po nananawagan na mag-resign yan. Kasi traditionally, ang Vice President ay tagahalili lang ng presidente. Pag may nangyari sa presidente,
may namatay na presidente, marami na po nangyari niyan. Namatay si Manuel Quezon, naging presidente si Osmeña. Namatay si Manuel Rojas, sino ba pumalit kay Rojas? Si Elpidio Quirino, 'no? Elpidio Quirino. Okey. Bakit niyo pagreresanin? Ito po ang, mga katwiran nila. Ayon kay Mr. Win-Win Situation, my wish for 2024 is VP Sara Duterte to resign. Putya, wish mo lang. Wala kang binigay na katwiran. Talagang mga bobo talaga. Pasensya na po kayo, ha. Yan po ang mga natirang tagapagtanggol ni BBM. Kaya nga nag-i-import na, eh. Kaya nga dinadala na sila Rendon, eh. Kasi po, wala talaga, eh. Wala talaga mahihita sa mga tagapagtanggol, eh. Wish niya daw. Wish niya daw na mag-resign si VP Sara. Kaya, pagbigyan yung wish, bakit mo naman na-wish? Eh wala namang epekto talaga. Ano ngayon kung mag-resign yung Vice President? Eh presidente ang tanga talaga 'tong mga 'to. May katwiran pa yung mga ano, alam niyo po natatangahan ako kasi yung panawagan nila dati nung mga dilaw na Duterte resign. May katwiran po yun, eh. Bakit po? 'Pag nag-resign si Duterte, uupo si Leni. Yun yung pinuno nila. Eh 'pag nag-resign si mga bugok talaga. Kaya talaga wala kang makita ngayon. Nakakatawa pong kalaban 'to. Dati nag-iinit una, hindi sila nagpapakilala mga tao. Wish niya lang mag-resign, ano na, ano mahihitan niyo halimbawa, ano mahihitan niyo kung magre-resign si Sara Duterte? Madadagdagan ba yung powers ni Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos, ha? Si Bongbong Marcos na nga ang pinakamakapangyarihan. Mag-resign o hindi si Sara Duterte, walang epekto yan dahil kontrolado ni Bongbong yung gobyerno. Kung palpak ang pamumuno niya sa gobyerno, wala pong epekto yan kay Sara Duterte, lalo na ngayon. Di ba? Eh kahit pa mag-resign, mga bugok, mga big bugok talaga. Ayan, bubuksan ko na nga uli. Ang hirap pala ng ano, ang hirap ng nagsasalita kung wala akong nakikita nagsasalita. Mukha rin akong tanga. 1,000 nga nanonood, wala naman ako nakikita. Hayaan niyo na 'yun. Hindi po ba nakakatawa 'yun? Kaya buti pa yung dilawan mag-isip, eh. May pakinabang sila, may pakinabang po sila kung magre-resign si Tatay Digong nun kasi si Leni Robredo magiging presidente. Eh ngayon, 'pag nag-resign si Sara Duterte, mapapalitan ba si Hindi ko maintindihan. Ano po mangyayari? Wala lang. Eh bakit kayo nananawagan? Gaganda ba patakbo ni Bongbong Marcos kung magre-resign si Sara Duterte? Mas mapepeste nga kayo dahil mag-o-all out na si Sara Duterte. Mahina talaga 'tong mga kokote 'no, yun ang napunan natin 'no, humina ang kokote. Okey, isa pang dahilan, eto po, nakakatawa 'tong mga 'to, eh. Marcos makapili, kasi siya ay oportunista. Bakit oportunista? Incompetent. Incompetent, number 1 yan, uy! Huy! Number 1 si Sara Duterte, huy! Hindi mo ba naintindihan yung number 1 ka? Paano naging incompetent yung number 1? Ah? Number 1 hindi, dito yung binasa ko. Inaawat ako ng misis ko. Mahirap. Nahihirapan talaga ako 'pag may misis ako rito, eh. Inaawat ako, eh. Okay, oportunista, incompetent, greedy, power hungry, at traitor. May show more pa, teka muna. Traidor, my list can go on. Let's just keep it short and simple. Resign VP Sara. Wala sila masabi 'no, ano yung mga ginawa, ano yung ginawa ni Sara Duterte na labag sa batas.
para ka manawagan na mag-resign yung tao, meron ka man lang binibintangan mo man lang siya na kasi lumalabag sa batas, 'di ba? Nung pinag-resign natin si Gloria kasi may Hello Garci. Hello Garci. Nung pinag-resign natin si Erap resign kasi merong involved si Erap sa wedding. Nung pinagre-resign natin si Pinoy, pinag-resign ba si Pinoy? Yung pinagre-resign si Pinoy kasi yung involvement sa Mama Sapano, yung kawalan niya na aksyon sa Mama Sapano, yung kanyang napabalitang involvement dun sa panahon niya yung naganap yung ano yun, yung na kay Napoles. Ano na nga ano yun, yung scam ni Napoles. O yun. May dahilan po kung bakit po na may binibintang kayo dapat na katiwalian kung bakit pinagre-resign ninyo yung isang opisyal. Hindi po pwedeng maganda lang si Sara Duterte. Maganda si Sara Duterte kaya mag-resign, ganun. Bobo. Mga kawawa naman. BBM, naawa po kami sa'yo. Ang natirang tagapagtanggol mo, panay bobo. Oportunista. Si Sara Duterte, sa baka hindi nyo alam, anak ng presidente yan noon. No? Si Sara Duterte, number 1 sa survey. Una, yun lang dalawa na yun, wag na yung iba. Number 1 sa survey, sa lahat ng survey, PIDAP. May dahilan po kung bakit mananawagan na resignation. Pero sa mga tangang tauhan nito ni BBM at ni Tambaluslos, walang dahilan, basta ay maganda ka, resign ka. Sasabihin niyo oportunista at ano si Sara Duterte. Number 1 siya sa lahat ng survey, presidente ang tatay niya. Hindi niya kinakailangan maging oportunista. Kung gusto niya maging pangulo, ayaw niya nga eh. Yung the mere fact na tumakbo siya na ang kanyang tatay ang kasalukuyang presidente at number 1 siya sa lahat ng survey, the mere fact na tumakbo siya bilang vice president, wala na sa katangahan na sabihin na siya ay isang oportunista. No? Wala talaga eh. Mahina. Traitor na naman. Pro-China na naman. Dahil nagsasalita ng China eh. Mga bugok talaga eh. Okay, punta po tayo sa meron pa eh. Banat po nila. Lubos-lubosin na natin. Ito po, nagre-react sila dito. Libo-libong classroom na ipatayo sa 2023. May kabuuan 2,201 at isa. Ang silid-aralan at 880 health facilities na ipatayo ng DepEd. Okay. Meron ba na ipatayo? Meron. 2,000 mahigit na classroom. 45 na eskwelahan. 880 na ano. Meron pinatayo eh. Pinagmalaki ni BP Sara. Ang sagot lang ng bugok na mga supporter, si Pakita Butangera aka Su alias Su, patuloy lang sa pagkakalat ng fake news. Fake news daw yung naipatay yung kaya ang hina no. Nakakaawa po ang hihina ng kokote. Paano naging fake news yun kung nakapagpatayo nga ng classroom? Tsaka yung usapin po ng classroom, no? Sa totoo lang, ilan ang classroom na kulang? Hindi po si Sara Duterte nagpapasya niyan. Ano yan? Iuutos niya lang, magtayo kayo ng classroom. Saan po ba nanggagaling yung pondo para sa classroom? Kay Sara Duterte ba? Margie Sablan, thank you very much sa $999. Kay Margie, kay Sara Duterte po ba? Na nanggagaling yung pondo para sa pagtatayo ng eskwelahan. Gusto nyo pala, alam nyo po, may report ang DepEd niyan, nire-report po yan, alam po yan ng Congress. Sila Tambaluslos po, yung mga congressman po, sila po ang namamahala sa pondo. Bakit nyo sisisihin okay lang sana kung ang sisisihin nyo kay Sara Duterte.
Kung ang sisisihin ninyo kay Sara Duterte, okay lang sana kung tungkol sa mga mababa yung kalidad ng edukasyon, 'no? Pero kung ang sisisihin niyo, kawalan ng classroom, trabaho po 'yan ng Congress, bigyan niyo ng pera, pampatayo. Alam nga namang walang pondo makakapagpatayo ng ano, classroom. Ano ba namang uri kayo ng ang question ninyo kung yung binigay ba sa DepEd na pampatayo hindi na itayo, 'di ba? Oh, wala naman pong issue, eh. Wala pong issue diyan sa classroom. Pinagtatanggol ko pa po si VP Sara. Mamaya na po kayo magtanong tungkol sa pulburon. Okay po ba 'yon? Wala po sa topic 'yan, pinagtatanggol ko po si VP Sara. Kung gusto niyo po ipagtanggol ko yung pulburon bago si VP Sara, Duterte po ako. Hindi po ako anti-pulburon. Pagtatawanan ko na lang nga 'tong mga 'to. Alam ko gimmick niyan manggulo, eh. 'Di ba? Pinagtatanggol po namin ang mga Duterte dito sa atake nila, okey? Kayo nga, hindi niyo pa nga masagot si, ah, si Maharlika, gusto niyo makisama pa ako sa mga bintang ni Maharlika, 'di ba? Okey. Wag niyo po ako akusahan ng kung ano-ano sa manifesto. Ang sinasabi ko po, patapusin niyo kung may time po kayo, sasagutin po natin 'yan. Putya, ang dali lang po niyan, parang alam ko naman nagpo-promote lang po kayo ng kung sinong vlogger yung gusto niyo, 'di ba? Okey, punta na po tayo. Ano muna natin, ah, dito muna uli. Pasensya na yung mga gusto, ano muna, mamaya na uli kasi naabala yung ating topic, eh. Punta na po tayo rito. COA, ayaw niyo bang malaman yung sa COA? Interesado ka, ano pa po ba hindi niyo alam sa pulburon? Okey, dalawa na po, tandaan niyo naman mamaya pinatatandaan ko sa inyo 'pag mamaya na naman wala na namang magtatanong. Sinulat ko na po, COA at pulburon. COA, manifesto at pulburon. Mamaya po natin pag-usapan 'yan. Okey, punta na po tayo rito. Year-ender COA. Ito po ang pamagat ng, Philippine Star. 'Di ba masyado silang ano 'no, Philippine Star, makatambaluslos po 'to. Year-ender COA exposes Duterte predilection for confidential fund. No? Gumamit talaga sila ng hindi naiintindihan na salita para magmukhang may anomalya. So binasa po natin, no? Ang sinasabi pong predilection diyan ay yung mahilig, parang gano'n, no? Ang mga Duterte ay mahilig sa confidential fund. Yun lang po. Ngayon, ang hinahanap ko, ano yung report ng COA na nagsasabi na may anomalya yung confidential fund. 'Di ba? Yun yung gusto natin, eh. 'Di ba COA po ang makakapagsabi kung may anomalya sa confidential fund? Evain Loha. O baka nagtataka kayo bakit si Evain Loha nababasa ko lahat po na nagpapakapilang. Meron dito yung super chat lang po. Evain Loha, thank you very much sa 50 Hong Kong dollars. Okay. Maganda 'to, eh. Gusto nilang palabasin na may anomalya sa confidential fund. Sinasabi na natin noon pa, walang anomalya sa confidential fund. Pinasama lang ninyo, ginawan nyo ng mga drama yung 11 days na ginastos yung 125 million. Tapos drinamahan nyo with matching walang boses si Kimbo. Hindi po. 19 days lang ginastos. 11 days lang po. 11 days lang. So, ngayon po, naglabas na po yung COA at nireport po to ng Philippine Star. Ang tanging nakita ng Philippine Star, ang mga Duterte ay mahilig gumamit ng confidential fund maski sa
nung mayor pa sila. Mayor Digong, Mayor Sara Duterte, pati nga yung mayor si Baste. Ang sagot naman diyan ng mga taga Davao, napakinabangan ng Davao City yung confidential fund dahil ang Davao City ay ang city na nagawa po nila mula po sa communist infested po yung kanilang lugar, naging insurgent free, no? Yun po yun eh. Dahil po yan sa confidential fund. Yan po kaya tuwan-tuwa po yung mga taga Davao diyan sa confidential fund. Ganun pa rin dahil po sa nawala po yung insurgency, unti-unti pong umunlad yung Davao City. Ang Davao City po ay walang utang. Kasama sa top 10 na pinakamayamang lungsod pero walang pagkakautang. Ang marami po sa top 10 na lungsod may utang. Ibig sabihin ng top 10, pinakamalaking kinikita, no? O basta ganun, asset, etc. Pero ang kagandahan po sa Davao City, wala po silang utang. O yan po, kaya masaya po yung mga taga Davao sa confidential fund. Meron po bang report yung, kasi ang tagal na nun eh, meron po bang report yung COA na may anomalya sa Davao City? Wala rin po. Eh saan nila nagbabasehan? Kasi nga akala nila uto-uto mga Pilipino. Akala nila pag inulit-ulit nila 11 days lang ginastos, okay na. Ngayon hinihintay nila, 'di ba? Binabanggit nila yung COA eh. Pinaiimbestigahan namin sa COA. Ngayon naglabas ang COA, wala na ilabas na anomalya. Tahimik lang sila. Hindi na nila pinag-uusapan yung baka sakaling makalimutan na ng Pilipino, baka sakaling makalimutan natin na masyado nilang pinasama yung confidential fund na yan. Wala pong sinabing anomalya ang COA. O yun po yun. Kasi labas naman yun eh. Sila pa bang mga dyaryo, may pagkakaila nila yan. Wala po. Pati po tong headline na to para pagmukhain lang. Parang headline lang yan ng 11 days ginastos. Miski naman yung 11 days, matagal na natin pinapaliwanag pong anomalya dyan sa paggamit na yan. Kung susuriin pa nga natin, pwede natin ibalik sa kanila yan. Bakit 11 days nyo na lang bago binigay ninyo? 11 days na lang natitira. Eh, ang tagal nang hiningi sa inyo yan. Di ba? O, babalik pa nga sa gobyerno yan. Kaya lang hindi tayo ganun kasutil. Hindi tayo mahilig sa mga walang kawawaan. Okay, punta na po tayo sa isa pang walang kawawaan. Ito po, binabanatan po nila ngayon, 'di ba? Binabanatan po natin yung paglalakbay ni BP. Actually, hindi natin binabanatan yung paglalakbay. Ako nga, tagapagtanggol ako niyan eh. Sabi ko nga, sige, maglakbay. Basta meron na iuwi. Pinagmalaki nila yung naiuwi, di ba? 4 trillion. Pero ito ay pledges. O ngayon, ito, nilabas nila, ito po anak ng pating. Kita nyo po, walang tao. Sa lahat po ng mga naglalabas ngayon sa Twitter o sa X, wala pong pangalang tao. Dati po nakikipagbabagan tayo sa Twitter. Sila Kakanan din, mga tao po, no? Sila JC Punong Bayan, sila Haiderian. Ang panahon ng dilawang kalaban natin, eto sila Father Nongnong, Father Nosi, at iba pa. Mga tao po ang pangalan. Eto, tignan nyo na naman, anak ng pating, Marcos. Yung isa, Marcos Makapili. Yung isa, mga... kung isang tao lang yan, may 10, di ba? Yun yung problema natin ngayon eh. Okay, eto po, anak ng pating. So ano ito? Mas madami pa palang travel si Digong in his first 18 months. Mga DDS shit, ano na? Okay, thank you very much kay Jinky TV sa 490 Hong Kong dollars. Yan, maraming salamat, Jinky. Teka, tingnan lang natin baka may mga hindi pa po nagiging ano. Okay. So, ang foreign trips daw po, pinakamarami si Gloria at saka si Rodrigo Duterte, 22. Sumunod po sa kanila si Bongbong Marcos,
sumunod po si Noynoy, sumunod po si Joseph. So 18 po si Bongbong, Noynoy 14, Joseph Estrada 12, Fidel Ramos 10, Cory Aquino 5. Ayan po. So ano na daw, mga DDS shit? Ano na raw masasabi natin? Kailan ba natin binanatan si Bongbong Marcos, ha? Tungkol sa kanyang pagbabiyahe. Binabanatan natin kabubukas ko lang po ng comment section. Ngayon lang po ako nag-comment section para makapagtuloy-tuloy. Patapos na kasi tayo. Ang binabanatan po natin kung may naiuuwi ba yung mga biyahe. Kung may nauuwi po yung biyahe, kung may proyekto po na nanggagaling sa biyahe, okay lang. Wala naman pong problema dun eh. Ang problema, biyahe ng biyahe, pero wala pong naipapasok. 'Di ba? Bakit ka pa babiyahe kung wala rin namang epekto yan? Panay pledges. Yun po yung sagutin ninyo. Ang sinasabi sa inyo, panay pledges yung pinasok nyo. Okay. Bakit po importante yun? Kasi pwede naman yun na mas marami sa first 18 months. Sa buong 6 years. Ang problema, hindi naman proyekto ni... Ito kasi pagkakaiba kay Duterte tsaka kay Pangulong Marcos eh. Sinasagot po nung panahon po ni Duterte, pag may problema, tinutugunan. 'Di ba? Dito po sa panahon ngayon, pag binanatan mo yung wala naman kayong naiuwi kundi mga pledges. 'Di ba? Yan yung actually yun yung binibira sa inyo eh. Wala kayong naiuwi kundi mga pledges. Yun yung banat sa inyo, hindi yung sino mas marami. Eh di pinakamagaling ng presidente si Cory kasi 5 beses lang siyang lumabas. Hindi po importante yung ilang beses ka lumabas eh. Kung may nahihita ba sa ginagastos sa'yo, ilabas nyo nga na mas maliit ang gastos ni Bongbong. Natural, pinakamalaki siyang gastos. Okay, isa pang punto. No? Ano na nga ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. Ito. Ang problema sa mga Marcoses, instead na sagutin nila kung ano yung binabato sa kanila, pinapasa nila sa mga Duterte. Kita nyo sikat na sikat po yung mga Duterte. Paano? Lahat ng problema nila, lahat ng problema na kasalukuyang administrasyon, ibinabalik nila kay Duterte. Eh wala naman pala kayong kakayahang lutasin ng mga problema ng Pilipinas. Sasabihin nyo lang naman pala, kagagawa ni Duterte, katulad sa West Philippine Sea. Paano nila sinasagot yan? Ha? Paano nila sinasagot yung problema natin? May problema ba tayo sa West Philippine Sea? Kitang-kita po natin, binobomba tayo ng China. Paano nila sinasagot yung problema na yan? Instead na squarely problemahin nila kung matatapos yung problema natin sa China, kung tayo ba ay makikipagkaibigan o tayo ay makikipagmatigasan, sinisisi nila yung mga Duterte. Kasi yung Duterte, 6 years na nakipagkaibigan dyan. Kaya ngayon, eto. Anong pakialam nyo? Wala kaming problema for 6 years. Hindi binomba yung mga barko natin. Hindi tayo naagawan ng teritoryo. Walang nakuha sa atin teritoryo ng 6 years ni Duterte. Huwag niyong pakialaman yung ginawa ni Duterte dahil ang dami niya nagawa sa atin, no? At mahal siya ng mga tao. Ngayon ang problemahin nyo. Bakit kayo... kita nyo, ano pa lagi nilang sagot tungkol dyan sa problema natin sa West Philippine Sea? Si Sara Duterte, walang sinasabi hanggang ganun. Lutasin nyo yung problema. Lagi tayong binobomba, lagi tayong inaharas ngayon. Ang daming harassment sa atin ngayon. Lutasin ninyo. Bakit nyo sisisihin si Sara Duterte? Hindi kumikibo. Anong pagkakaiba nun? Alam niyo ibig ko sabihin? Anong pakialam pag kumibo ba si Sara Duterte? Mawawalan tayo ng problema sa China?
may problema tayo sa China kay Pinoy, nakipagmatigasan si Pinoy sa China, nakuhanan tayo ng teritoryo na nakapagmatigasan. So nakita po yan ni Duterte, teka muna, pag makikipagmatigasan ako rito, puta, nakukunan tayo ng teritoryo, ibahin ko ang style. Kanya-kanyang diskarte yan eh. 'Di ba? Kanya-kanyang diskarte. Nadiskartehan ni Tatay Digong yung 6 years niya. Diskartehan mo naman yung 6 years mo ngayon. Bakit yung mga supporters mo ang sinisisi sa problema mo si Duterte? Kung yan lang palang sasabihin ninyo na si Duterte, di palutasin nyo na si Duterte. May isang Duterte pwedeng pumalit. Yun po yun eh. Kung wala kayong kakayahan na lumutas ng problema, ipasa nyo sa mga Duterte. Vice President natin Duterte. Ang mga Duterte, nilulutas yung problemang kinakaharap nila. Ang pagkakaiba ng ang Marcos at Tambaluslos pala, lalo na yung matatapang na supporter, ang ginagawa pala, imbis na lutasin ng problema, isisi sa mga nagdaang administrasyon, partikular kay Duterte. Anong pakialam nyo ron? Katulad niyan, hindi natuloy yung Mindanao Railways. Sinisi na naman Duterte. Hindi naman pala nakuha na ng pondo. Puta, ang dami na nagawa na bill. Kaya nga sumikat si Duterte sa bill. Pati ba naman hindi nyo nagawa, isisisi nyo pa kay Duterte? Di ba? Oh, bakit nyo isisisi lahat? Kung wala kayong nagagawa, huwag nyo sisihin si Sara Duterte at saka yung tatay niya. Alam na, balitang-balita, kilala namin kung sino nagpa-cancel, kayo eh. Tapos sisihin nyo yung Duterte, ano bang uri yan? Dapat nililigawan nyo yung magpupondo. Di ba ganun naman yung putan? Yan po ang problema, no? Yan po ang suliranin natin ngayon. Okay, ngayon po, yung mga maiinit, pwede na po kayong mag-komento ngayon po. Pwede na kayong magkomento at pwede na po kayong magtanong. O, ayan ngayon po kayo, para walang nanggugulo. Alam ko po, pasensya na kayo kung